po ng Manila Times. Actually, itong dokumentong ito ay galing po sa Manila Times. Ayan. At ano ho ba yung tinatawag na Oplan? Naku, may Oplan sila ngayon, ha? May tinatawag silang Oplan Horus. Ayan. May tinatawag silang Oplan Horus. Galing po yan sa Manila Times, ha? Basahin po natin ang Oplan Horus nila. Naku, mga kabayan, pa-like share naman tayo, ha? Pa-like share naman po tayo. Ano sabi ho dito, mga kabayan, dito sa Bagoong Alyansa Midterms Election Final Campaign Sprint Action Plan. Naku, may plano na pala ang alyansa, meeting schedule, arrival of participants, opening remark, message of commitment, closed door meeting, reaction planning, ito. At meron silang tinatawag na Oplan Horus. Ayan. Oplan Horus. Ano ho ba ito? Ayan, basahin nga natin itong Oplan Horus nila. Sa wikang Banyaga. As the leader of Alyansa para sa Bagoong Pilipinas, PBBM continued to be attacked. Nako, teka, patuloy daw inaatake. Isalin ho natin sa wikang Tagalog. Ika nga, ito, ang Oplan Orso, alam ko kasi mga kabayan, Horus, alam niyo yung Horus, alam ko, di ba sa sugal yan? Di ba yung sa Barabaraha yan? Horus. Ano yan? Sakla. Ang sabi ho ito ngayon ho, ito Martes ho ito, nung Martes ho ito, kahapon. Schedule ng pagpupulong pagdating ng mga kalahok na panimula, panalta, mensahe, paninindigan, saradong pulong ukol sa plano ng aksyon. Ito yung Oplan Horus. Bilang pinuno ng alyansa para sa Bagoong Pilipinas, patuloy na inaakusahan at sinisiraan si PBBM ng masasamang puwersa ni Duterte. Doon muna ho tayo. Yan ho ang nakalimbag po, mga kabayan, sa Oplan Horus ng mga alyansa ng mga Bagoong. First point, ano ang sabi ho ng Oplan Horus nila? Horus. Nandoon ho yung salitang sinisiraan daw si Bongbong Marcos ng masasamang puwersa ni Duterte. Teka, isa-isahin ho natin, mga kababayan, kung sino ho ba ang masama. Una ho, mga kabayan, masama po ba, pag-aakusa po ba, mga kabayan, yung hinahanap po natin kung saan napunta. Again, uulitin ko, saan napunta ang pinagbentahan po, mga kababayan, ng reserve na ginto ho natin. Ako yung magtatanong lang, yan ho ba kasi na-issue yan ang tanong ko, saan napunta ang reserve fund ng pinagbentahan ng ginto? Baka sabihin na naman ho ng mga tatanga-tangang tatanga-tangang mga loyalista ho, mga kababayan, sinisiraan ho natin si Marcos. Ang pagtatanong ho ay hindi ho paninira. Ang hindi pagsagot, maaring may tinatago. Tama, mali? Yung mga Marcos ngayon, hindi ba kayo nag-iisip? Ito hindi ba kayo nag-iisip? Nasaan yung mga reserve funds na sa napunta yung pera na pinagbentahan ng ginto? Ipapakita ko sa inyo, mga kabayan, tapos sasabihin nila, sinisiraan natin. Ibabalik ko yan. Yung binabasa natin Oplan Horus nila, ayon sa Manila Times. Ito. Sa mga loyalista, hindi pa po ba kayo napapaisip dito sa mga sumusunod na ito? Ito po ay hindi paninira kay Bongbong Marcos. Ito po ay para sa kanila kasi, mga kababayan, sa administrasyon, kapag nagtanong ka, naninira ka na. Ayan.
isa-isain ho natin itong sinabi ho ng Alyansa ng Bagoong. Ang sabi ho kasi dito sa unang arangkada po nila mga kababayan sa Oplan Horus, ayon sa Manila Times, bilang pinuno ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, patuloy na inaakusahan at sinisiraan si PBBM. Kami ho ay nagtatanong, hindi nag-aakusa. Nasaan ang gold reserve na 129 billion pesos? Pangalawa, kung ang pagtatanong ho ay masama na ngayon at akusa na ang pagtatanong, kaya pala maraming nakokontempt at nakukulong diyan sa House of Crooks. Ngayon, binaliktad ho nila. Ano ang sabi ng Alyansa ho ng Bagoong ng Oplan Horus? Patuloy na inaakusahan at sinisiraan si PBBM ng masamang puwersa ng Duterte. Paano nyo nasabing sinisiraan kayo? Una, sumagot ba kayo kung saan napunta ang gold reserve funds na 129 billion pesos? Hindi pag-aakusa ang pagtatanong, ngunit tahimik po mga kababayan ang Malacanang dito kung saan napunta ang perang ito. Pangalawa, mukhang binaliktad po nila ang kwento na tayo daw po ang mga Duterte daw po ang sumisira. Okay, pakinggan mabuti mga kababayan yung pangalawa ho. PhilHealth, 89.9 billion pesos. Nagtatanong kami bakit ho inilalagay ni Marcos sa isang tulay na dating may pondo na, at ngayon popondohan muli. At balita namin ay nandiyan na naman sa General Appropriation Act yun hong pondo na yon na ngayon ay pinasosoli ng PhilHealth 89.9 billion pesos. Yan ho ay hindi pag-aakusa, pagtatanong. Maharlika funds na 250 billion pesos. Abay nagtatanong ho ang taong bayan. Nagtatanong kapag ka ba nagtanong ka dito, ibig sabihin naninira na Duterte. Hindi po ganon, mga kababayan. Okay. Tuloy po natin maliwanag ho, binaligtad po ng Alyansa po ng Bagoong Pilipinas, yung tinatawag nilang Oplan Horus, yun pong kanila pong ipinalabas sa Manila Times. Yung pong patuloy na inaakusahan at sinisiraan. Well, uulitin ko, nasaan ang mga ito? Okay, basa ulit ako sa Manila Times. Okay. Ang kanyang kabaitan at pagpapasensya ay hindi dapat abusuhin ng mga kalaban. Mabait daw si Bongbong Marcos. In fact, sobrang kabaitan niya na may make news niya. Ano yung sinabi ni Marcos? Sa kabaitan niya, hindi niya na alam ang nangyayari sa kanyang kapaligiran. In fact, sabi nga niya, di ba, sa KOJC, lahat ng pumasok sa KOJC hindi armado. Walang mga baril. So sobrang kabaitan niya, nauuto siya mga kabayan ng mga sindikatong nakapaligid sa kanya at hindi niya alam ang nangyayari. Oo, mabait siya sa kanyang mga oligarpo. Mabait siya sa mga kanyang cronies. Kaya iba na nga mga kababayan ang panahon ngayon. Real talk tayo Okay. Hindi dapat abusuin ng kalaban at ang kanyang pamumuno ay dapat ipagtanggol ng bawat benepisyaryo ng alyansa. Sino yung benepisyaryo? Yung nakinabang ng mga tupad, akap, yung mga congressman na kaalyado na sumagana ho ng pera at bilyong-bilyong piso pinamigay sa mga congressman. Kaya kayo mga buhaya, ito masasabi ko sa inyo. Yan ho, yung mga buhaya, yung tutukoy dito mga nakinabang. Ang taong bayan ho, mga kabayan, karapatan ho natin yan. Natanggapin yung pera na yan dahil atin din galing yan. Pero sino ang higit na nakinabang dyan? Walang iba mga kabayan kung hindi ho itong mga miyembro ng alyansa na congressman. Ayon sa mga tagubilin ng Pangulo, anak ng putang, may tagubilin pa. Balik natin, may tagubilin pa. May tagubilin pa si Macoy Jr. Mga kabayan na may tagubilin ho si Marcos. May tagubilin si Macoy.
Ano tong parang ano to oh, itong Oplan Horus. Debunk natin lahat ito. Oh, ito na. Okay. All right. Oh. Ayon sa mga tagubilin ng Pangulo, ayan yung binabasa natin, nakasalin Tagalog lang ako ipagpapatuloy ang ng lakas CMD ang pagsulong ng Oplan Horus bilang matibay na kaalyado upang mapanatili ang kalamangan ng alyansa pagkatapos ng midterms election. O bakit to kinakailangan maging lamang sila sa posisyon? Bakit? Para hindi ma-question, mga kababayan, si McCoy Jr. Hindi matanong. Wala magsasampa ng impeachment. Uulitin ko. Bakit kinakailangan lang maging mayorya sa Senado at Kongreso para patuloy po ang pamamayagpag ni Marcos? Hindi ma-question yun gold reserve na 129 billion pesos, hindi masagot yung 89.9 billion pesos na at hindi yung 250 billion pesos na Maharlika Investment Fund. Okay. Kaya kinakailangan maging lamang sila at manatili sila sa kalamangan para tuloy-tuloy ang biyaya. Ito raw mga kabayan ang nagawa daw ng Oplan Horus o pamumuno ni McCoy Jr. Ang mga nagawa nila, 1 taon matapos buhay ng Oplan Horus, nakamit na ng alyansa ang maraming positibong tagumpay. Okay, ano ba ang mga positibong tagumpay na nakamit mga kabayan ng Oplan Horus? Nakamit daw mga kabayan tagumpay, lubhang napahina natin ang masamang pwersa ni Duterte. Putik na yan. Oy, demonyo kayo. Akala ko pa naman ang ilalagay mo rito sa inyong Oplan Horus. Again, uulitin ko ito yun Talaga ang Oplan Horus mga kabayan, nakadesenyo sa Duterte. Ayan binabasa nyo, galing sa Manila Times yan. Inilabas po, Malacanang po yan, permado ni Dalipi yan. Ito basahin natin. Mga nagawa natin 1 taon. Ito raw yung accomplishment nila matapos ang 1 taon. Matapos buuin ng Oplan Horus, nakamit na ng alyansa ang maraming positibong tagumpay. Ay, marami na doon na pagtagumpayan. Lubang napahina natin ang masamang pwersa ni Duterte ayon sa plano. Positive, ito akala ko ba naman ang ilalagay nila mga kababayan, napahina natin ang mga CPP, NPA, NDF. Akala ko yung mga NPA mga kababayan, yung kanila yun ang kanilang babanggitin. Patimpla mo ako ng coffee. O ito mga kababayan, shoutout sa mga mga bagong pasok Akala ko NPA yung babasahin ko rito Napahina ang pwersa ng mga komunista, terorista, NPA. Walang iya, napahina nila ang pwersa ng Duterte. Mantakin ninyo doon. Politika, sa loob ng 1 taon na politika kayo. Ang birang buhay na Oplan Horus nyo, ngayon, mga loyalista, wala sa bayan ang katapatan mga kabayan ni McCoy Jr. Kung hindi sa pamulitika, nakapokus sa Duterte. Again, napahina natin ang masamang pwersa ni Duterte ayon sa plano. Sa positibong kalagayan ng midterms election, kumpiyansa tayong hindi na makakabawi si Duterte o Duts upang hamunin ang pamumuno ni PBBM bago pa mag-2028. Narito ang mga natapos na. Sa makatuwid sa Oplan Horus, mga loyalista, hindi pa ba kayo magigising yan? Kayong mga loyalista, hindi pa ba kayo magigising yan? Ayon po dito sa atin pinag-uusapan, next page. Next page. Ayan. Okay. Ito mga kabayan okay.
Ito ho Oh, kasi ganito ho yan mga kabayan. Sina Speaker Martin at Tamayo at Toby Tiangco at iba pa ay nakipag-alyansa para mas maraming partido siguraduhin ang sentro ng papel ng PFP, mga kababayan. Ito habang naka-align sa lakas ng NUP, Nationalista, NP at iba pa. Inendorso ang mga VIP na kandidato ni Congressman Erwin Tulfo, Senator Ping Lacson, Senator Manny Pacquiao, Senator Bong Revilla, Senator Lapid at Mayor Abby Binay at iba pa. Nangangalap ng pondo para sa kampanya, naglaan si Congressman Saldico ng 8 bilyong pondo para sa rally, logistic, cash at propaganda. Oy! Ito palang si Koang na naman ang nasa likod ng propaganda. Nangalap daw po sila mga kabayan at si Saldico ng Ako Bicol Party List 8 bilyon po ang nakalap niya. Wow Naglaan si Saldico ng 8 bilyon pondo para sa mga rally, logistic, cash at propaganda. Gumamit ng mga polisiya tulad ng exemption of price tariff sa pagtaas ng benepisyo ng uniform personnel. Kampanya sa impormasyon, ginamit ang reactive social network mula noong 2022 national election at kumuha ng mas maraming social media influencer. Nako. Sino to mga gumamit daw ng mga vlogger, kaya pala kahit na baluktot na. Ito yung mga vlogger na ginamit daw ho nila. Paano sila umatake itong administrasyong ito? Paano ho inatake mga kabayan? Ito pong Duterte. Paano nanira? Binanggit na ho nila sa loob ng isang taon na pagtagumpayan na nila ang pagpapahina at pagtitira sa Duterte. Paano umatake? Ito pag-atake ho nila mga kabayan. Plano sa pag-aresto ng ICC. Tama. Di ba? Tinira ho nila ang pag-aresto po mga kabayan sa ICC kay Tatay Digong. Nakipagtulungan ang PNP, PIDEA, HRC at Kongreso kay Senator Trillanes para sa ICC investigation upang makuha ng warrant of arrest kay Duterte. Correct. Bistado yan. Lalong-lalo si Abante. Sila ho mga kabayan nagkontsabahan. Ayan doon ho sa ICC. Maliwanag na nakipagtulungan ho ang Philippine National Police, PIDEA, HRC, Kongreso at kay Senator Trillanes para sa ICC investigation upang makakuha ng warrant of arrest kay Duterte. At matagumpay silang inaresto at nailipat sa investigasyon ng lokal at pinagpatuloy ng House, DOJ, NBI, COA at AMLAC. Ang investigasyon sa drugs, war of CF cases, inilunsad ng impeachment. Ito na ho, yung confidential fund. Pagkatapos po mga kabayan nito pong kay Tatay Digong, ito na papasok na tayo mga kabayan kay Inday Sara Duterte. Bakit? Wala na ho kasing tinrabaho mga kabayan ng gobyernong ito kung hindi po mamulitika at paghahanda po sa 2028 national election. Kaya ho, ang ikalawang puntirya nila mga kabayan, ito po natawag na confidential fund. Impeachment inumpisahan at pinasa ng House ng reklamo impeachment laban kay Sara gamit ang pagsuporta sa mga congressman ng mga soft budget, AX, AKAP, tupad. Pinahina ang alyansa ni Duterte natapos na ang plano laban kay Kibuloy. Ito ho pinahina ang alyansa, totoo to. Tinira muna mga kabayan yung kumbaga yung mga kaalyado. Alam naman po natin mga kabayan at hindi lingid sa ating mga kaalaman. Hindi lingid sa ating mga kaalaman mga kabayan na ito pong si Pastor Apollo Kibuloy ay talagang matalik na kaibigan mga kabayan ni Tatay Digong. At dito mga kabayan sa ating pinag-uusapan ngayon, una ho nilang tinarget saan ba nagpo-programa si Tatay Digong? Ang tanong, hindi ba nagpo-programa si Tatay Digong diyan po sa SMNI? Diyan po sa gikan sa masa para sa masa. Di ba tama? Yun ang una ho nilang tinarget.
In fact, kaya sinabi ko yun ang unang tinarget, yan ang unang-una mga kababayan na nasuspinde. Kaakibat nito ang laban kasama ang bayan. At tinarget nga ho mga kabayan na kung saan magugunita ho natin December 4, 2024 at 2023 ay sinampahan pa si Tatay Digong ng kaso ng grave threat. Oo, nung convicted na si Franz Castro. Kaya makikita ho natin, dinamay lang ho si Pastor dahil dito kay Pastor Apollo Kibuloy, nakakapagsalita po at nailalabas po ang saloobin ng taong bayan sa pamamagitan ni Tatay Digong sa tulong po ni Pastor Apollo Kibuloy diyan po sa SMNI. Gikan sa masa para sa masa. Anong ginawa nila doon? Yun po mga kabayan, yun na nga, sinuspindi po nila una yung programa, yung dalawa. Pagkatapos sinunod na po nila yung mismong SMNI sinuspindi. Bakit nila tinarget ito? Bakit? Kasi dito nakakapagsalita mga kababayan si Tatay Digong. Yun po ang totoo. Tandaan yung sinabi ko. Doon nakakapagprograma si Tatay Digong. Ngayon, pagkatapos po noon, tinarget na po mga kabayan si Pastor Apollo Kibuloy kahit na ho bulok, inaamag na, kumbagay wala na hong basis. Yung kaso, binuhay po ni Boy Grimulya. Diyan po mga kabayan, kaya ho si Pastor Apollo Kibuloy ngayon, yung kasong original ho, wala na, binasura na ho kasi yun. Yung kasong rape, hindi na po, kasi ang kinaso kay Pastor Apollo Kibuloy sa Davao ay rape. Pero po mga kababayan, pagdating po sa Manila, pagdating po sa NCR, wala nang rape. Ano na, brothers, travelers, wala nang rape nag-iba na ho ang kwento. Di ba? Dahil alam nila na hindi uubra yung rape. Okay. Kumbaga ho, pinahina lang mga kabayan na ang alyansa ng Duterte, mga kababayan, matapos na ang plano laban sa kay Pastor Kibuloy at KOJC. At nakita nyo naman mga kabayan kung ano po ginawa sa KOJC. Talagang pinerwisyo ho ng sobra-sobra. Doon natin nasaksiyan ang kasinungalingan ni Bongbong Marcos. Di ba? Nakita ho ng buong mundo kung gaano kasinungaling ho ang presidente ho ng mga loyalista. Okay, uulitin ko ha. Again, uulitin ko. Hindi ho ba kayo nahihiya niyan sa buong mundo? Harap-harapan ho mga kabayan. Pinatunayan ho ng presidente ho ng mga loyalista. Sinungaling at fake news si Marcos. Pinahina ang alyansa ni Duterte matapos ang plano laban kay Pastor Apollo Kibuloy at KOJC. Dahil upang mapiga ang campaign funds ng Duterte kontra disinformation. Ayun naman pala lumaban sa mga propaganda ni Duterte, KOJC tungkol sa drug war, smuggling at private military. Ito, baliktad. Alam naman po natin mga kababayan, ang KOJC at ang SMNI, unang-una hong naging katuwang ho niyan mga kabayan, pagsugpo, paglaban sa mga CPP, NPA at mga terorista, sa mga insurgency. Yan ho mga kabayan, ang layunin po, isa sa mga layunin po mga kabayan ng SMNI. Lumalaban din po sila sa droga, sa mga smuggler, sa mga private military. Ngayon ka lang makakakita, mga kababayan ko, ngayon lang ho kayo makakakita only in the Philippines na yung SMNI, KOJC, lumalaban sa NPA, tinake down ho mga kabayan ng gobyerno. Ngayon lang kayo makakakita, mga kabayan, na tumutulong ho sa sambayan ng Pilipino itong SMNI, pero po mga kababayan, imbis na tulungan ho ng gobyerno, tinake down ho ito. Kayo na pa mag-isip mga kababayan ano kaya ang susunod na kanilang gagawin? Posibilidad na estratehiya. Pabilisin ho mga kabayan ang impeachment. Pabilisin ho mga kabayan ang impeachment kay Inday Sara Duterte. Di ba? Sa Senado,
gamitin ang FLR upang makuha ang boto sa Senado sa tulong ni SP Chis Escudero. Pababain at tumaas ang ratings ng kandidato ni Duterte dulot ng kanyang pagka-aresto. Ayan ang mga sumusunod na possible na pwedeng mangyari. Akala ho nila porke ho na-aresto si Tatay Digong, babagsak na ho ang PDP. Hindi po, lalo pong lumakas ang PDP laban. Di ba? Dahil lalo na ho doon sa nagkabukingan sa Senado. Okay, ulitin ko. Okay. Doon muna ho tayo. Isa sa mga plano ho nila, yung ito sa o-plan ho nito, o-plan ho oros nila, ay pabilisin ho ang impeachment sa Senado. Gagamitin ho si FLR upang makuha ang boto sa Senado sa tulong ni SP Chis. Pababain ang tumataas na ratings ng mga kandidato ng Duterte dulot ng kanyang pagka-aresto. Kaso ho, lalong tumaas. Ang PNP, PIDEA, HRC at Kongreso ay muling makipagtulungan sa ICC para imbestigahan ang warrant of arrest kina. Eto na. Kina. Pwede to. Kay De La Rosa, kay De La Rosa, kay Senator Bato de la Rosa, at isama ko rin dito itong si General Oscar Albayalde at tatlo pa. Itutuloy ang investigasyon ng local ng House of DOJ, NBI, COA at AMLAC ay patuloy na mag-iimbestiga sa drug war ng CF case. Ayan. Cases. Diskwalifikasyon ang mga pangunahing kandidato naghain ng kaso ng droga sa pagpatay laban kina Duterte, Pulong, BG, Bongo at De La Rosa. Naku na, nandiyan pala ang pangalan mo, Bongo, ayan. Possible pala yan. Pagpatay laban kina Duterte, Pulong, BG, De La Rosa at lokal na korte at ipadidiskwalifika sila sa COMELEC. Popondohan ang kampanya ni Carlo Nograles kontra disinformation. Ipatigil ang peking account ni Duterte. I-freeze ang mga asset ng ni Duterte. Ayan. Yan ho mga kabayan ay pirmado. Mga kabayan. Ayan palakihin natin. Palakihin natin. Ni Dalipe. Ayan. Ayan. Di ba? Yan ho mga kabayan, yung nilalaman ho ng liham ng o-plan Horus. Di ba? So mga kabayan, hindi na ho ngayon, hindi na ho tayo pinanganak kahapon. Si Manix Dalipe ho nakapirma niyan. Si Manix. Si Manix Dalipe ho. Teka. Ayan ho, sa baba, basahin natin, National Election Observe More Name Influence. ICC Arrest, Planta, PNP, PIDEA, HRC. Ito yung, tinagalog ko lang ho ito mga kabayan. Ito ho yung mga laman po mga kabayan ng pinirmahan ni Manuel Jose M. Dalipe, Executive Vice President ng Lakas CMD. So, ibig sabihin mga kabayan, sa loob ho ng isang taon, hindi talaga nagtrabaho. Hindi po nagtrabaho ang administrasyon para sa bayan. Sa loob ng isang taon, ang tinrabaho po ng mga ito ay walang iba kung hindi ho pamumulitika. Ang mga Duterte. Ito ho yung sinasabi ho natin na habang nakikinabang ang mga buhaya, at busog, babantayan ho nila yan. Hindi nila hahayaan na mawala ho mga kababayan o mawala po mga kababayan yun hong nagpapakain sa kanila. Di ba? Bakit ko nasabi ho to mga kabayan? Bakit ko nasabi to? Nakikinabang ka dyan Bakit mo hahayaan yan? Bakit mo hahayaan yan na masira yan?
Di ba? Nakikinabang ng bilyonis dyan eh. Hanggat may uto-utuhong Bongbong Marcos na nakaupo, hanggat merong Bongbong Marcos, hanggat may BBM, na bingi, bulag, manhid, mga kababayan, maghihirap po ang bayan. Ang mahirap, lalong maghihirap. Ang mga oligarpo, lalo hong yayaman. Bakit? Katibayan ho mga kabayan, hindi ho si Marcos ang nagpapatakbo ng ating bansa. Tanungin po ninyo, harap-harapan, kung ano ang accomplishment niya. Hindi kamukha ni Tatay Digong. Kapag ka humarap yan, tanungin mo, sasagutin ka ng diretso. Dito kay Marcos, nakakuha na siya ng tagapagsinungaling. Nandiyan dyan ho si Franz, etong si Claire Castro. Dapat to mga kabayan, akala ho nila, napaisip ako, kung nagtrabaho sila at tinrabaho nila Duterte lang, hindi kaya talagang totoo ang aking simpati, ang aking iniisip na si Bongbong Marcos naghihigante sa mga Pilipino. Uulitin ko ho. Uulitin ko. Naalala ho natin, Pilipinas, mga Pilipino ang nagpatalsik sa mga Marcos. Ngayon, binalik ko ang Marcos. Nasaan ang mga proyekto ng mga Marcos? Nakatuon ho sa pamumulitika ang administrasyon. Napaisip ako, gumaganti kaya itong si Marcos dahil nagka-trauma siya. Ako tingin ko, ginagantihan niya ho tayo. Tayo mga bagong henerasyon ang ginagantihan niya dahil sa nangyari sa pamilya niya. Ang sabi, tama kayo dyan, Ma'am Ibwiling, sabi niya, wala nang ginawa ang kanyang kapatid kung hindi maghiganti. Kasama po tayo doon. Kaya pinaghihigantihan tayo ngayon ng administrasyon. Kasi kung hindi ho ito naghihiganti, dapat itinuloy niya ang magandang proyekto ng Duterte. Naka-freeze po asset nila sa US kaya nakaw. Ayan. Ako napaisip ako yung mga loyalistang bulag, bahala ho kayo. Pero para sa akin, hindi po nagsisilbi si Marcos para ho sa taong bayan. Naghihiganti po siya sa sambayanang Pilipino. Ang sakit kaya nun, yung nakaratak sa kaisipan mo na pinalayas kayo ng taong bayan. Tapos, pagka siguro sa isip-isip niya, no, pag kami ako'y nakabalik dyan, humanda kayo. Hindi ba ganyan ang usually nasa isip ng mga tao? Tandaan mo, pag ako nakabalik ako dyan, humanda kayo. Di ba? Lalo pag talagang aping-api ka, o ngayon nakabalik siya, humanda tayo. Di ba? Nagpabudol eh. Samantala mga kababayan, maliwanag ho natin nga paliwanag yan at klarong-klaro ho na hindi ho mga kababayan para sa bayan ang laban nito hong administrasyong ito. Kung hindi ho pamumulitika. Di ba? Okay, Tony Baskert, Sir Gemini, Efren Anino Gilidi, at shoutout sa inyo. Ayan. Oy! May nabuko! Darlene God first, shoutout. May nabuko! May sinungaling. Meron hong nagsisinungaling. Abay, sino tong nagsisinungaling ho, mga kababayan? Binuko, binisto, mga kabayan, yung nagsisinungaling. Uso na ngayon, mga kabayan, ang sinungalingan, no, abe? Eto ha. Buksan na ho natin, sino ho ba tong nagsisinungaling? Bistado ho, mga kabayan.
at binuko po siya, mga kabayan, ang taong sinungaling. At sino ba tong sinungaling na ito? Brothers, travelers, sino ho ba tong sinungaling? Ayan na. Are you lying alone? Teka lang. Sige nga ho, sino ho yung alam nyo nabuko ang konti ang utak? Ayun! Yung konti ang utak, mga kabayan, palibasa ho ay ito ho'y paralegal ho ng mga kaliwang grupo. Ito pong si Conte. Binisto po, mga kabayan, ni attorney itong abogado, si Attorney Kaufman. Ayan, si Nicholas Kaufman. Ang ganda ng pangalan niya, Nicholas Kaufman. Parang may hawig, Nicolas Cage. Di ba? Ay, mega love shoutout po sa lahat ng mga bagong pasok, baka si Sarah yan, sabi niya, tanga. Baka si Sarah daw yan, sabi ni Alexander Okuaman. Eto ho, pakinggan ho natin kung sino ho ang nagsinungaling at sino ho ang binisto. Sino ang nagsisinungaling? Fire! All that happened was that there were two activist victims representatives by the names of John. Nako, bistado kayo. Ayan na. Bistado kayo. Anong sabi niya? The two activists. Aktivista pala. Di ba? Ano sabi ho doon sa dalawang aktivista? Anong sabi ho ni Attorney Nicholas Kaufman? Kayong dalawang aktivista, Huwag kayong epal. Joel Buttigieg and Christina Conti, who made all sorts of assertions in the press that I had asked to restrict victims' participation in the process by limiting the ID documents that could be used. That never happened. All I was doing was I was relying on what the Philippines social security system requires for ID to be verified in the Philippines. What they don't tell you is that they were not accepted at this present moment in time to be representatives of the victims, rather the OPCV, which is the unit which is dedicated to representing victims at the ICC. So this is not a question of the judges rejecting something that the defense asked for. This is the response that the defense made to the VPRS, which is the internal court unit, which is responsible for assessing victims' applications. That's all we did. We made observations. We didn't make a request which was rejected. That's a big lie. Narinig niyo sinabi niya, nako, Konti kasi ang... salamat, Tony Biscasera. Maraming salamat po. Ano sabi niya? Sinungaling ko. Pero mas gusto ko yung unang binanggit na sinabi niya. Pero mas nagusto ko yung unang ginamit na rito na salita. Sir, eto foreigner to, alam mo nila kung ano ho ang pagkatao ni Conte. Game. All that happened was that there were two activist victims representatives by the names of Joel Buttigieg and Christina Conti, who mga aktivistang kalaban ho. Aktivista na sumisigaw dati sa daan. Alam nyo, yung abogado na awa ko, yung nakipagbarilan na abogado na naging NPA patay. Sa Bohol yata yun. Ayan ano kayo ngayon? Pinangalanan ho kayong mga aktivista. Aktivista. Hindi ba yung mga aktivista dyan, sedisyon ang ginagawa? Pabagsakin si Marcos. Hindi ba ganyan ang ginagawa nila? Nako. Tuloy tayo, Tuloy tayo. Hindi pa ako made all sorts of assertions in the press that I had asked to restrict victims' participation in the process by limiting the ID documents that could be used. That never happened. All I was doing was I was relying on what the Philippines social security system requires for ID to be verified in the Philippines. What they don't tell you is that they were not accepted at this present moment in time to be representatives of the victims, rather the OPCV, which is the unit which is dedicated to representing victims at the ICC. So this is not a question of the judges rejecting something that the defense asked for. This is the response that the defense made
to the VPRS, which is the internal court unit, which is responsible for assessing victims' applications. That's all we did. We made observations. We didn't make a request which was rejected. That's a big lie. Konte ha, hindi daw ni-reject mga kababayan ha, hindi daw po ni-reject mga kababayan yun pong request. Ayan, ito maliwanag ho mga kababayan ha. Maliwanag ho mga kababayan. Kaya ho, obligado silang mag-presenta pa rin ng mga ID. Kukuha ka lang ng tupad akap AX, kailangan may ID. Di ba? Pupunta ka sa Cebuana, punta ka ng Palawan, pupunta ka ng Western Union, M. Luwilier na promote pa dito. Di kukuha ka pa ng kailangan ka ng ID. Tama ako, mali. Dito usapin ho ng patibayan, mga kababayan, kung may katotohanan itong mga taong ito o hindi, bawal ang ID. Kaya nga sinabi ho niya, sinungaling ka, fake news ka. Nagpapakalat ho itong si Conte at si Botoy ng fake news. Yan ho ang trabaho nila, propagandista ho itong mga to. Tandaan nyo, ang aktivista, mahusay po sa pagpopropaganda. Mind conditioning. Ngayon, mga Pilipino, madali naman daw maniwala, lalo na kapag nilabas sa social media. Kaya yung iba ho mga kabayan, hindi ho, liban na lang ho kapag nanonood kayo sa kamukha ho namin, wala hong fake news dito. Lahat may resibo. Again, uulitin ko, yung aktivista, na si Conte at Botoy, Bototoy, mga sinungaling daw kayo, sabi ni Attorney Nicholas Kaufman. Sabi ni Ma'am Ibwiling, may passport na naman, mayaman ka na ayon kay Conte para something talaga may Conte. Ewan ko, pampundok yata ang alam ho nito, palibasa mga, hindi ko alam pa paano naging abogado. Pinakita ko na nakaraan ako, may passport ako, kaya mayaman na ako. Kayo mga OFW, mayaman na kayo. Bakit? Kasi may mga passport na kayo. Di ba? Di nga, ito di nga Conte recognize as assistant prosecutor, recognize lang sila bilang aktivista. Ulitin ko na-recognize lang sila bilang aktivista, pero hindi sila na-recognize bilang, tapos pagdating sa Pilipinas, nagpapa-interview, nagmamagaling. Akala mo abogado sila na talagang abogado sila sa ICC. Hindi man pala mga kabayan, tatayong abogado. Prosecutor, itong si Conte ang utak. Di ba? Itong si Butoy at saka ang mahirap kasi, umapapil ka, umeepal ka, wakasay. Hindi naman siya membro ng ICC para makasama si Conte diyan. Di ba? Kaya may punto kayo may punto si boss, may isang kababayan natin, binardagul ang mga nagprotest sa ICC, isang tao lang, pinalaya silang lahat. Sino yan? Sinipa na din sila sa prosecution team ng ICC. Ay, ganon! Tinanggal na sila. Hindi naman po sila kasama. At tandaan ho natin, yung mga accredited lang ng ICC ang pwede hong pumunta dyan, magsalita dyan, tumayong abogado. Once you are accredited, remember hindi ka accredited, hindi ka po pwede dyan. Di ba? Iilan lang naman ang mga abogado ho natin dyan na mga Pilipino. Nandiyan dyan mga kabayan, si Atty. Harry Roque, Pilipino accredited, late Miriam Defensor Santiago, naging judge pa. Di ba? Hindi nga pala ni-recognize ng ICC Council yan si. Tapos pagdating ho dito mga kabayan, sa Pilipinas, magpapa-interview, ang yabang-yabang. Di ba? Ang yabang-yabang niya magsalita. Akala mo talagang siya yung prosecutor ng ICC. Akala mo siya yung tatayong abogado dun ng mga biktima. Yung pala mga kabayan, wala naman siya doon. Puro kasi kayabangan sa utak mga kabayan, etong si Conte ang utak.
Ewan ko paano naging abogado to. Iba kasi natutunan nila eh. Pangkanggaro yata ang alam mo ng konting ito. Kaya nga konti eh. Konting kaalaman. O, ayan ha. O, konti, huwag kang fake news. Botoy, huwag kang fake news ha. O, binara ka na. Usapan Comelec. Yan na. Ang sabi ni Comelec, hindi kayo nagtataka bakit itong susunod. Ito ba ay may kukonsidera na vote buying? Dami-dami pera. Ma'am, pwedeng pumila. Nako, ang daming pera mga kababayan. Tingnan nga natin ito. Tanggalin na ho natin si Conti ang utak. Ay grabe, ang daming pera. Siya mismo pa ang nag-aabot. Ano to? DSWD ka na ngayon, Congresswoman? Kong, alam ko ho kasi kung tupad ho ito at AX, hindi ho pwedeng makialam mga kababayan. Hindi ho pwedeng makialam ito hong mga congressman. Kasi sabi ho, pwede naman ang tupad at AX, basta ho ang magpapatakbo, mga kababayan, ay ang DSWD. Mukhang taga-DSWD ho ito. Ayan, baka kapal ng pera, nagmamano pa, baka naman Pasko yan, namimigay siya ng Pasko. May bodyguard pa si Kolokoy, Kilala niyo itong babaeng ito? Kilala niyo ho itong babaeng ito? Ayan. Mukhang Pasko yata pumipila sila, may form inaabot, may form na inaabot. May taga-abot na form. Ito ha. Pag-aralan ho natin mga kabayan. Kung paano ho ang proseso mga kababayan ng tinatawag ho nilang AX tupad at saka yung AKAP. Ang sabi po mga kababayan ng AX tupad at AKAP, again, uulitin ko. Papaano ho masasabi ho mga kabayan ni Comelec? Ang sabi kasi ni Comelec, teka lang. Dapat ang mamimigay, ito ha, pinag-ano ko ang dapat ang mamimigay ng mga AX, tupad at AKAP, DSWD. Bawal ho mga kababayan na umepal at magpakita dyan. Ang sabi ni Comelec, kapag may nakita kayo na namimigay dyan, isumbong nyo sa amin. Eto, Comelec Chair George Garcia, pakicheck lang po ito. Comelec Chair, dami pera, grabing bumunot ng pera, dinaig, grabe ang kapal, congratulations, parang kilala ko to. Parang hawig-hawig kay Luistro. Hindi ba si Luistro to? Ayan, tinawanan katuloy. Wala hong problema dyan mga kababayan. Walang problema dyan Kung yan ho mga kabayan ay pinamimigay, walang kaso dyan Ang may kaso dyan, dapat ang namimigay dyan, DSWD, hindi po yan si Luistro. Kitang-kita sa Luistro, namimigay ho mga kabayan, namimigay ng perat siyang bumubunot. Balik natin. Sabi kasi ng Comelec, pag may nakuha ng kayong picture na ganito, ayan ayan, may mga form yan may mga form yan, tupad yan, AKAP yan.
Ayan o. Ay, pambihira, ate naman. Grabe naman ang kutis ni ate. Talagang porcelana. Hindi mahihirap tong mga to. Si ate. Grabe. Grabe. Kapaporm. Grabe. Si ate pa. Si ate. Si ate. Tinawanan ka tuloy. Grabe. Si Luis to yung namimigay ng pera, sabi niya, Comelec, wag ka magbulag-bulagan. Imbestigahan mo agad yan. Para saan yung binibigay na yan? Mukhang ayaw na ni BBM na sumali sa Alyansa Rally. Halili si Tamba na may lowest rate. Eto ha. Oo nga eh. Alam mo nila kasi napasama na si Bongbong Marcos. Di ba? Maraming naka-face mask na nahihiya pa ang mga mukha pero pera, di ba? Nako! Mas malupit ito. Mas malupit ito. Hindi ka ba nakokonsensya ngayon, Makoy Jr., sa nangyari? Mismong ang bandila, mga kababayan, sinampal ka na. Ang bira, mismo hong bandila. Teka lang Mga kababayan, sa sobrang hong pambubudol mga kababayan ni Makoy Jr., sinampal na ho siya ng atin hong bandila. Ayan tingnan ho natin, panoorin ho natin to. Panoorin ho natin itong ito hong bidyong ito. Ayan. Maliit pa, malaki sa inyo. Palakihin pa natin. Enhance pa rin. Yun. Eto na. Game. Kaya natin mag-alaga at magparami ng ating mga nyug. Ngunit binabatukan ka ng sabi niya, binatukan na ho siya ng bandila natin. Oy, wag kang sinungaling. Wag mong budol yung mga tao, sabi ng bandila natin. At malaki ang market sa labas at marunong na tayong gumawa. Ang kulang lang, ganitong klase mga processing plant para nga, ang kagaya ng sa bigas, kagaya sa palay, yung value added. Binatukan ka na, boy! Sabi niya, wag ka mambudol dyan, boy! Binatukan ho siya ng bandila ng Pilipinas, ang bandila natin. Ang bandila ho natin yan ho, ang sagisago natin, mga kabayan. Kaya na, ayan na mga kabayan, nagtaka siya sino bumatok sa kanya. Hindi ka mabatukan ng taong bayan, ako nababatok para sa'yo. Binatukan mga kabayan ng bandila. Hindi, wala siya makikita, alangan na, okay mo. Hindi na maawat mga kabayan yung bandila. Patukan na ito. Napatukan ka. Pero wala naman hangin, ano? Bakit wala naman hangin doon sa mga halaman? Kaya natin tinitingnan ko sa background mga kabayan, hindi naman mahangin, ba't dito mahangin? Mag-alaga at magparami. Tingnan yung likod niya, paano ko rin yung likod? Pero nabatukan siya, tingnan nyo, game. Ng ating mga nyug. Ngunit at malaki ang market sa labas at marunong na tayong gumawa. Ang kulang lang, ganitong klase mga processing plant para nga, ang kagaya ng sa bigas, kagaya sa palay, yung value added. Isa! Sabi niya, nambubudol ka! Electric fan. Sabi niya, nambubudol ka! Niloloko mo yung taong bayan, sabi ng ating bandila. Binabatok-batukan na ito. Dapat lang. Binabatok-batukan ako. Grabe binabatok-batukan ako. Kaya natin mag-alaga at magparami ng ating mga nyug. Ngunit at malaki ang market sa labas at marunong na tayong gumawa. Ang kulang lang, ganitong klase mga processing plant para nga, ang kagaya ng sa bigas, kagaya sa palay, yung value added. Hawakan nyo nga ito. Hawakan nyo nga ito. Binabatok-batukan na ito. Gago! Mismo yung watawat to hindi matanggap yung sinasabi mo.
Kaya binabato-batukan ka na. Gago kasi. Ayan, pati bandila ho, binatukan ka na. Galit na ho yung watawat ng Pilipinas. Mismong sa ulo sinapol eh. Aray ko, sumakit ang ano ko doon. Grabe. Ala na. Lupit mga kababayan again, uulitin ko puring-puri na naman tong mokong na to. Nagalit yung watawat sa kasinungalingan mga kabayan ni Bongbong Marcos. Yan ho ang totoo. Mantakin ho ninyo habang nag-i-speech ka. Sabi niya, oy, wag mo nang budulin pa, wag mo nang budulin pa ang mga Pilipino, kaya nga sabi niya, binabatok-batukan na ako dito. Alright. So, ito mga kababayan ang sabi ho nila, ladies and gentlemen, ang sabi po nila mga kababayan, one of the most safest place, ayan, at napagkakatiwalaan daw ho mga kabayan ang mga lesbo natin ngayon. Ayan. Ngayon mga kababayan, sa atin hong pag-uusapan ngayon, gaano ho ba kaligtas ito hong Pilipinas ngayon? Ang sabi ho, crime, ang sabi ho dito mga kababayan, ito kahapon, kamakalawa ho mga kabayan, may nagkaroon ho ng massacre diyan ho sa Antipolo. Sinundan po mga kababayan, bago pa yan, ay meron ho isang Koreano ang binaril diyan po sa Pampanga. Okay? At ngayon mga kababayan, meron na naman. Nako. Meron na naman. Tapos bigla hong sisingit itong sisingit ho itong ito papabibo pabida to eh. Itong pinaka sip-sip po ito. Sip-sip po ito. Bakit ko nasabing sip-sip? Tingnan niyo. Ito pakita ho natin yung kasipsipan ho ng mamang ito. At noon, mas maganda ho mga kabayan, wag ho sa isang tao na tayo maniwala. Gusto ko ho mga kabayan, gusto ko po mga kabayan, kayo po ang humusga sa sinabi ho ng mamang ito. Ito Game! Gusto ko taong bayan mismo ang magsabi, hindi po isang tao. Bago natin pag-usapan yung massacre. Sabi ho dito ni Representative Ace Barbers, nagpasimula ho ng fake news. Ito yung nag-umpisa ho sa mga fake news eh. Ang sabi ho dyan mga kababayan, Philippine National Police mas mahusay sa ilalim ng Administrasyong Marcos. The swift action by the PNP proves that under the leadership of President Marcos, our law enforcement agencies are working with greater precision and efficiency in solving crimes. Naniniwala po ba ang taong bayan dito kay Barbers? Ang sabi dito, ang mga kapulisan daw ho ngayon, ang mga kapulisan daw ho ngayon mga kabayan, ay mahusay. Humusay sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Sa sobrang husay ho mga kababayan, kaya nga yung mga, sino ho ba yung nanggidnap kay Tatay Digong? Hindi ho ba mga kapulisan? Tanong ko lang ho mga kababayan, sino po ba ang nagpakidnap? O sino ang nagsakay ng eroplano at kinidnap kay Tatay Digong? Hindi ba pulis? Sobrang husay nga, Barbers. Napakahusay mo. Grabe
Ang tindi ho nito. PNP humusay sa ilalim ng Anong klaseng husay? Manghusay mangkidnap, mahusay magtanim ng ebidensya, mahusay maghukay at maghanap ng heartbeat, mahusay mahusay magsinungaling, kamukha ng ginawa ho mga kababayan ng Pro-11 at ni Jean Fajardo at ni Marbil. Saan sila parte naging mahusay? Ang sabi niya, ngayon daw ho mga kababayan, mahusay. O ngayon, mahusay dahil sinasabi lang walang kidnapping, pero yung si Jean Fajardo may kidnapping. Mahusay dahil merong na mga Koreanong binaril dyan sa Korean town sa Angeles City. Mahusay dahil may massacre na nangyari mga kabayan sa Antipolo City. Ayan. Sobrang husay mga kabayan. Mahusay ang mga pulis dahil dahil mga kabayan mahusay dahil ayon ho sa Legazpi City Albay naman po ito mga kabayan. Tricycle driver patay matapos pagsasakay ng kapwa tricycle driver sa barangay Binitayan, Daraga, Albay. Uy, malapit lang dito yan. Pwedeng mapuntahan to. Okay. Patay ang isang tricycle driver matapos pagsasakay ng kapwa niya tricycle driver alas 2 ng hapon kahapon, April 22, 2025 sa barangay Binitayan, Daraga, Albay. Ayon sa nakalap na impormasyon ng Brigada News FM Legazpi, nagkaroon muna ng alitan ang dalawa ilang araw bago mangyari ang pananaksak. Ayon sa mga nakasaksi, pasero umano ang pinag-ugatan ng unang-unang alitan kung saan nagpang-abot na rin umano ang dalawa. Sinaksak ang biktima na mismong chapel na nasabing barangay. Inaalam ng brigada ang buong istorya. Ipakita ho natin mga kabayan. Mahusay mga kabayan, mahusay. Crime rate low tayo ngayon. Mababa ho ang ating kriminalidad. At sikat na sikat tayo mga kayan kay Korean Will, Kuya Billy. Ito pa ho mga kabayan, nagkaroon po ng an open letter of a Korean to the mayor of Angeles, Pampanga. Ito incidents in last April 2025, sana higpitan ng bayan ng Angeles, Pampanga ang security nila, lalo na ang daming nababaltaang ganitong klaseng krimen sa lugar nila. Nakakaawa yung mga taong gusto lang magliwaliw at magbakasyon na uwi pa sa trahedya. Ito ho yung sulat mga kabayan at liham. Dear Mayor, South Korea, the Philippines have long enjoyed a strong and friendly relationship as close allies. We Koreans have never forgotten how the Philippines generously extended its help during our time of war and hardship. For that, we remain deeply grateful. Isang Koreano po lumiham ito si Roy Kim. Every year, many Korean tourists visit in the Philippines, contributing significantly to the local economy. This visit create jobs not only Korean residents but also many Filipino citizens who work hard to support their families. Totoo to. Totoo yan. Ako, magpapatotoo ako dyan na yung mga Kapampangan, karamihan at talaga majority po dyan, taga Pampanga, taga Angeles, ang mga naging waiter, cashier, dishwasher, boy, dyan po sa driver, ang nakikinabang po dyan. Totoo yun. At yung Korean community po, mga kabayan, ay talaga hong masasabi ko na talaga ho ito ay parang Chinatown na rin ito. Every year, however, with Koreans are brutally killed, it sends a message to the Philippines may no longer be safe destination. Teka. Ito na ang sinasabi ko. Barbers, PNP chief, ilagay natin ito. Ito din sinasabi ko Napasama na naman mga kabayan ang Pilipinas dito. Dahil sabi mo effective, mahusay. Ito na naman kung mahusay effective ito, di tingnan ho natin mga kabayan yung kwento. Teka lang, hot na isa na po ba? Ayan. Teka lang ipo-forward ko lang ho ito at napakaganda ho itong ating pag-uusapang ito. Andyan na ba? Ilagay ho natin dito. Ayun, lumitaw na. Koreano na po, turista na po ang nagsalita nito hindi po ako ito ang imahe ng Pilipinas ngayon.
Basahin nun natin. Ayan, lalong napasama mga kababayan ang imahe na naman ng Pilipinas. Basahin nun natin, ulitin natin. Ang sabi rito, South Korea and the Philippines have long enjoyed a strong and friendly relationship as close allies. Totoo yun. We Koreans have never been forgotten how the Philippines generously extended its help during our time of war and hardship. Tilungan natin ng Korea noong kanilang gera. Totoo yan. For what we remain deeply grateful. Okay. Every year, bawat taon daw ho, maraming Koreanong turista ang bumibisita sa Pilipinas. At nagkakaroon ng kontribusyon significant to the local economy. Oo, nakakatulong ng malaking ekonomiya ang mga turista. This visit create jobs. Ang pagbisita ho nila ay nakakapaggawa sila ng trabaho sa mga only for Korean residents but also for many Filipino citizens. Totoo yan. Who work hard to support their families. Tama rin. However, when Koreans are brutally killed, it sends a message that the Filipino may no longer be safe destination. Yun ulitin ko However, with Korean are brutally killed, it sends a message that the Philippines may no longer be safe destination. This will be initiatively lead to decline at tourism. Ay masama ito. As a result, many Filipino who really on tourism-related job may lose their livelihood. Koreano po to. Hindi lang sa Angeles to. Anong sabi ho dito? Ang Pilipinas daw po, mga kabayan, ay hindi naligtas na puntahan. Tapos sasabihin ho dito, effective. Baliktad ho ang sinasabi ng mga kaalyado ni Marcos sa totoong nangyayari sa realidad. Kininanam! Kitnam! Sabi ni Mal Jose, kininanam. Pasensya na. Ano bang ibig sabihin ng kininanam? Kitnam. Ayan, Mr. Mayor, it is pertaining to address to Mayor Carmelo Porgy Lasatin, outgoing mayor, to become a congressman na naman dahil walang kalaban. No place in the world is free from crime, but it is rare for tourists to be openly shot in the street. Such violence will bring suffering not just to the victim but to the entire local community, especially Filipino worker. I sincerely ask for your help. Angeles City is one of the most popular destinations for Korean visitors. Nearly in all criminals case and perpetrator use motorcycle, most then riding in pair. Paano to? Riding in tandem ito, binaril, hinold up. Ano ho ang magiging imahe ng Pilipinas dito po ngayon, barbers? Sa sinasabi mong believe ka sa husay ng PNP chief. Hindi nga nababantayan itong mga to, kaya nga malakas ang loob ng mga kriminal, mga kababayan. Again, uulitin ko, kaya malakas ang loob ng mga kriminal ngayon, dahil mga kabayan, ito yun ako para sa akin, hindi maglalakas ng loob, mga kabayan, ang mga kriminal na to, kung maganda at mahusay pang pamamalakad at kinakatakutan ho mga kabayan. Kinakatakutan po mga kabayan ang batas. Ngayon, ito ulitin ko mga kabayan. To make the story short, hindi na po kinakatakutan ang ating batas. Ito. Yung kanina, panibago na naman, baka sabihin fake news, galing sa Brigada News FM itong aking ilalabas. Baka sabihin nyo, fake news na naman to. Baka sabihin ni Marbil, wag nyong i-post sa social media. Ito po, dito lang po, di kalayuan sa amin dito yan. Nasa Bicol kasi ako ngayon. Ito. Bumababa na po mga kabayan ang crime rate
Sobrang baba ho mga kabayan ng crime rate. Ito po ang nangyari. Baka sabihin, isolated lang yan. Tricycle driver patay matapos pagsasakit ng kapwa tricycle driver sa barangay Binitayan, Daraga, Albay. Patay ang isang tricycle driver matapos pagsaksakin ng kapwa tricycle driver alas 2 ng hapon, kahapon, Abril 22, sa barangay Binitayan, Daraga, Albay. Okay. Ayon sa nakalap na impormasyon ng Brigada News FM, Legazpi nagkaroon umano ng alitan ng ilang araw bago mangyari ang pananaksak. Ayan ho ang kwento ayon sa mga nakasaksi, pasero umano ang pinagkukatan ng unang alitan kung saan nagpang-abot na rin. Ayan na naman, meron na naman. Ayan. Brigada News FM, ayan ha. Hindi pa natatapos mga kababayan, ito pong issue diyan sa Korean Town, hindi pa ho natatapos yung issue ng massacre sa Antipolo. Meron na naman. Malamang sisihin na naman ng mainstream media niya, ay yung mga social media niyan, kasi kayo nagpapakalat kayo ng fake news. Hindi fake news yan. Galing po yan sa galing po yan sa Brigada News FM. Sila ho kaya lang ho, ang Brigada News FM, syempre ho, kaya kumakalat yan, ang mga mainstream media, yung iba, personal na nakukuha, naikakalat ho ng social media. Ito yung sinasabi ho ng Koreano, mga kabayan, na hindi na safe ang Pilipinas. Bakit? Titingnan ho natin ito. Mga kabayan, shoutout to huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ito ho yan. Safe nga ba ang Pilipinas ngayon o hindi? Yan ang unang tanong ng ating taong bayan. Basahin ho natin ito. Okay. Ano ho ang nilalaman ho dito? Safe na safe ang Pilipinas, sabi ni Romeo Pueblo. Ayan. Babala, maselang bahagi ito. 7 patay matapos pagsasakin sa loob ng isang bakery sa Antipolo City kayo ng umaga. Suspect sa pagpatay ay katrabaho ng mga biktima. Ayan ho mga kabayan, pinagsasaksak niya lahat. Gurgur. Safe na safe. Kaya nga ho sabi ho mga kabayan nung Koreano, Philippines is no longer safe. Ayan. Tapos propaganda ho ng mga kongresista hindi. Mahuhusay mga pulis ngayon. Tanong, papaano pa tayo makakainganyo ng mga turista kung ganito po ang nangyayari sa ating bansa? Ayan, uulitin ko. Yan ho ang laman ng balita ngayon. Puro patayan dito, patayan doon. Ang tanong, nako po, grabe laman ho ng balita ng social media to, grabe Galit na ho mga kabayan ng taong bayan. Kaya ho galit na galit naman ng mga kapulisan. Mga siraulo kayo mga social media. Kayo ang nagpapalala kung bakit dumarami ang fake news nyo. Ma'am sir, hindi po fake news yan. Hindi fake news yan. Totoo yan. Mahusay, sabi ni Lolita, diba? Saan mahusay? Saan mahusay? Mahusay ho sa kalokohan. So, PNP, mahusay sa ilalim ng administrasyon. Kung mahusay ho ito, takot ho ang mga kriminal. Sa panahon ni Marcos, hindi po takot ang mga kriminal. Ayan ho ang katotohanan. Alright? Grabe, no? Okay, grabe, matindi. Diba? Again, uulitin ko mga kabayan, sa hindi pa po nakakapag-like, nakakapag-share at nakakapag-subscribe. Mag-like, mag-share at mag-subscribe na po kayo mga kabayan. Again, sa lahat to ng ating mga kababayan na patuloy yung sumusuporta sa atin hong programa, ay maraming salamat po. Teka lang. Eto na. Teka lang. Bago ako magtapos ng programa, nais ko muling ipakita sa inyo, ipakalat nyo ito, ipa-flash ko. Ipa-flash ko lang ho ito. Ito yung sinasabi ho, mga kabayan, ni Barbers.
na mahusay nga mga kabayan ang mga kapulisan. Bago tayo magtapos kayong sa ating programang ito, okay, ito. Kasi ito nangyari dyan, Teka lang, ha? Teka lang. Ayan na. Alright. Sige ho. Ipapakita ko lang sa inyo. Basahin nyo muna ho at papalakihin ko, ha? Kasi pinag-uusapan ho, kailangan ho maipakita ito. Kung sino ho, saan mahusay ang PNP. Ayan. Mga kabayan, basahin ho ninyo. At kung kinakailangan, i-share nyo na po ito. Saan mahusay ho mga kabayan? Para sa akin, mahusay ho mga kabayan. Maglabas po ng disinformation o fake news ang itong dalawang ito. Sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo? Sino ho ang nagsasabi ng fake news? Again, uulitin ko ho, Kaya may napansin lang kasi ako mga kabayan, kamakailan, iba na ho ang tagapagsalita, mga kabayan ng PNP. Lalaki na. Ayan ho, Sabi ni Marbil, sino mo mapatunayan na nagpapakalat ng fake news ay mananagot sa batas. Again, uulitin ko ha. Hanggang ngayon ho, dito na ho itong panawagan kong ito. Sabi ni Marbil, walang kidnapping. Walang katotohanan ng mga ulat na di umano'y pagdukot sa mga negosyante. Hindi natin papayagan ang ganitong uri ng paglilinlang. Sino mang mapatunayang magpagkalat ng fake news ay pananagutin natin sa batas. Basahin natin yung kanyang tagapagsalita. Ang sabi po ni Fajardo, tumataas ang kaso ng kidnapping. Ngayon, dito na aking panawagan. Ang sabi ni Marbil, ang mapatunayang nagpapakalat ng fake news ay mananagot sa batas. General Marbil, pangalawang araw na po namin na panawagan ito. Ang sabi mo, naninindigan si Marbil, walang kidnapping at fake news lang yan. At kung sino man ang magpakalat ho ng fake news na yan, pananagutin mo. Naghihintay po kami na papanagutin mo etong si Jean Fajardo sapagkat siya po ang naglabas na nagsabi na tumataas po ang kidnapping sa Pilipinas. Yan ha. Kaya ho, uulitin ko to, kapag hindi mo ito kinasuhan si itong tao mo, joke only ka. Babawiin ni Barbers yung papuri sa inyo na mauhusay ang PNP. Di ba? Totoo hindi. Baka mabawian kayo ng ranggo, bahala kayo. Pinuri pa naman kayo ni Ace Barbers. Di ba? Ngayon, paano maniniwala ang taong bayan na sincero po kayo? Paano maniniwala sila na talagang totoong kakasuhan nyo, mismong tao nyo naglabas ng fake news, hindi nyo po kinakasuhan. Di ba? Hindi nyo pinapalagot sa batas. Di ba? Di ba? Pakishare nyo na po ito mga kabayan ha, bago ko alisin. Yan, pakishare nyo na po yan. Ulihin niyo isa't isa, PNP chief at spokesperson. Ayan, Bistalo. Siya mga kabayan, pansamantala na po ako magpapaalam. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At maraming salamat po sa lahat po ng ating mga kababayan na patuloy po na sumusuporta sa ating palatuntunan. Again, sa hindi pa po nakapag-like, nakapag-share at nakapag-subscribe, wala pong bayad ang like, walang bayad ang share, at walang bayad ang subscribe. Ayan. Okay mga kabayan. At oras sa Pilipinas ay ganap ng alas 7 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Mabuhay po kayo. Keep safe, always God bless, and always God first. Sa Diyos at Pilipinas kung mahal. Nakita lang kita sa TV, pinakinggan ang iyong sinabi, dama ko ang pag-ibig mo, oh God, it's pure and true. Isang hiling lang ang sa akin, ating bansa ay pagpalain.
Ikaw aking heartbeat, di pinipilit. Sa puso ko ika'y napakalapit. Sa aking balota, ika'y namumulat. Wala na akong ibang hanapin pa. Pastor Kibuloy, you are my heartbeat. You're my heartbeat. I'm rooting for you, heartbeat. You're my heartbeat. You are my heartbeat. You're my heartbeat. I'm rooting for you, heartbeat. You're my heartbeat. You are my best. Kay ganda ng kanyang layunin, buhay binigay para sa atin. Hirap kanyang papuwiin, umasa ka't kanyang tutuparin. Ikaw aking heartbeat, di pinipilit. Sa puso ko ika'y napakalapit. Sa aking balota, ika'y namumulat. Wala na akong ibang hanapin pa. Pastor Kibuloy, you are my heartbeat. You're my heartbeat. I'm rooting for you, heartbeat. You're my heartbeat. You are my heartbeat. You're my heartbeat. I'm rooting for you, heartbeat. You're my heartbeat. You are my best. Break it down. Let's go. Pastor Kibuloy nandito na upang tanggalin lahat ng mga basura. Kalinisan, katarungan na isasalba. Korupsyon at kahirapan ay mapupura. Di birong maglingkod ng totoo. Maraming makakalaban na inggitero. Ngunit si Pastor Kibuloy di luluhod. Sa kawalan ng hustisya, pang-aabuso isap na. Ayaw ka bala kakaihapit na. Atong nasod na hiniguma makaginhawa. Huwag kalimutan Pastor Kibuloy. Servisyo niya magpapatuloy. Ikaw aking heartbeat, di pinipilit. Sa puso ko ika'y napakalapit. Sa aking balota, ika'y namumula. Wala na akong ibang hanapin pa. Pastor Kibuloy, you are my best. Ikaw aking heart.